beloved Boss Mike Cervera. Nagulo ba nila? Nagulo ba nila? Ayun, nag-trending yung katangahan nila. Mga kababayan, nag-trending yung katangahan nila. Oh, ngayon, kita mo, paano ngayon ito? Oh, pasok, ito. Tingnan mo, Maharlika, manood ka, ha? Alam ko naman nanonood ka, eh. Oh, pasok. Tanong, Yes, sir. ano yung pinaka-strike sa'yo? Sir, ano yung pinaka-strike na maganda? Well, yung pagbanggit Oh, si Subiri na kamakailan lang nagdadrama, ha? Ha? Oh, di ba? Oh, eto na, tingnan nyo. Masaya! Masaya yung mga tao, mga kababayan. Maging yung mga kritiko nga ng Pangulo. Eto, nakakataka, mga kababayan. Yung mga dilawan, abay, talagang, at dilawan, pinklawan, talagang nagbubunyi. Yan daw yung Pangulo, yan yung Pangulo, kita nyo. Oh, buti na lang talaga pinaglaban nating lahat, mga kababayan. Oh, naipakita natin na tama tayo. Nagtagumpay tayo. Ha? Nagtagumpay tayo sa alam nating tama. 'Di ba? Oh, 'di ba? The weekly reset, mga kritiko humanga din. Oh. Ano na? Hanga kayo, no? Yan ang presidenteng binoto naming lahat. Oo, hindi namin binoto sino ba yung mga lumaban? Si Lenny, si Isko, si Pacquiao, gano'n na. Wala. sa West Philippine Sea na atin ito, tumayo kami lahat. Alam niyo naman yung posisyon ko dyan sa West Philippine Sea. I'm a rabid supporter of the Armed Forces of the Philippines. Sumisigaw ako, no, laban! Huwag tayong matakot, Mr. President! At talagang pinanapakan po namin siya. And of course, the POGO, yung pagtanggal ng POGO. Bilib na bilib. Bilib na bilib. Kahit si Risa, abay pumapalakpak pati tenga. Kahit yung mga TikTokeries, abay grabe talagang halos isuntok yung mga kamao nila sa mga mukha nila. Sa sobrang tuwa, Jomar Lumor, tuwan-tuwa mga kababayan ito. Yes. Pogo and West Philippine Sea, pronouncement are resounding. Si Ted Filon umiiyak, hayaan nyo na yun. Wala na rin di ba? Wala na, mga napaglipasan na rin yung mga yun dati kasi mga kababayan, nung panahon na walang social media, dyan lang tayo mga nakaabang. Ted Filon, Noli de Castro, si Corina Sanchez, di ba? Yang mga yan wala na Pondong Dides, gawa. Na Pogo, nako. Pasok! POGO, congratulations to the Republic of the Philippines. At least, kukunti na po itong mga kasong kidnapping, trafficking of women and children. At least, pag-ban na yan. Pag meron tayong makita ganitong klaseng nefarious activities, mahuhuli ka agad. May susumbong ka agad natin. Pwede na sabihin na dahil may permit sila, pwede po sila mag-operate dito. Kung ban na talaga. Parang yung isabong, di ba? Nung binan, nawala na yung kidnapping ng mga sabungero, nawala na itong mga ginagawa nilang illegal activities. Kaya, mga Davao hindi dumalo, out of the blue na sila. Wala na. thank you, Mr. President, dito sa mga ginawa mo mga hakbang. Paano natin nire-rate from 1 to 10, highest is 10, itong zona ngayon ng Pangulo? Maganda. Maganda daw, Letisa, Singganda mo raw. Si Letisa nandiyan dyan na. I would rate it at a 9. I would rate it at a 9. Okay, thank you, sir. Thank you. Nakaka-proud maging Pinoy kung ganyan kagaling ang ating presidente. Alam nyo, sabi nga nila, sa kasaysayan, ngayon lang nagkaroon ng ganyan. Na sona ang Pilipinas. Di ba? Mga kababayan, wala na. Tapos na laban, mga kababayan. Alam nyo ngayon, kahit ano nang sabihin ng mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, luminaw ang kaisipan ng taong bayan kung ano ang dapat
na pinaniniwalaan. At ulitin ko, maraming napabilib ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Oh. Hindi lang yan, meron pa. Mark Enzo McLaren. Finally! Naban na ang pogo na Pangulo. After 2 years, bad na ang pogo sa ating bansa. Yan ang policy pronouncement ng ating Pangulo. At yung kinakamayan ko nga siya kanina, mahigpit niyang kinamayan ako. At sabi niya, nakikinig ako ha. Nakikinig ako kayo. Tapos, goes to show na ang ating Pangulo nakikinig. At naririnig yung sentimento ng taong bayan. At kita nyo. Ano yung sinasabi nila na walang pinakikinggan ng Pangulo? Galing mismo yan sa dati naming mayor sa Valenzuela. Nakikinig ang ating Pangulo. Hindi naman kasi tulad ni Digong yan na salita ng kung ano-ano. Si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Magkalayo yung dalawa, mga kababayan. Yung dating presidenteng Tatay Digong nila, wala konting kibot, ngaw-ngaw. Iba kasi yung tahimik ka lang na nag-iisip, Nag-iisip kung ano yung mga dapat mong gawin at planuhin para sa mga suliranin ng bansa. Kaysa sa bunganga ka lang ng bunganga. Yung bunganga ng bunganga, ang mga napapabilib lang nun, mga kababayan, yung mahihina ang ulo. Yung mga mababaw ang pangunawa. Pero si Pangulo, dahil sa ganong pamamaraan niya, nag-iisip bago magsalita, bago humarap, meron ng solusyon. Tahimik, hindi pinagmamalaki yung mga ginagawa. Hindi tulad ng isa, umutot lang, tuwan-tuwa yung mga DDS. Di ba? Minura nga yung Papa, yung Santo Papa, tuwan-tuwa sila Di ba, mga kababayan? kanina in-elaborate niya pa yung mga trafficking, money laundering, torture, at yun yung kanyang grand finale. At nakita naman natin, 2 beses binigyan siya ng standing ovation dito sa Albany. Kaya ako, Mayor, 3 yun, 3. Siguro, 2 lang yung ginawa mo, Mayor, 3 yun. Di ba? The good leader is a good listener. Ayun. Grabe, no? Talagang malupit. Oo, hindi ka nagkamali ng sinuportahan. Iba naman yan. Sabi ko nga, mula sa tatay nakasuporta ang pamilya namin Angkan nga Marilex. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.